Sa ibang balita ng akong Energy Regulatory Commission, pag-aalalan nila ang petisyon ng NASECOR laban po sa pagpatupad ng rate increase ng Meralco sa susunod na buwan. Muli na maiginit ng Philippine Chamber of Commerce and Industry na bukod sa mga negosyante, tiyak din na maapektuhan ang mga manggagawa ng dagdag singil sa kuryente. Saksi si Marisol Abduraman. Sa gitna ng kaliwat ng reklamo sa inaprobahang dagdag singil ng Meralco, naghain kanina ang grupong NASECOR ng petisyon sa ERC para harangin ang napipintong rate increase sa susunod na buwan. We believe that this approval for another round of increase for Meralco is really unwarranted, unreasonable, and unjust. Ayon naman sa ERC, pag-aaralan daw nilang petition for deferment of increase na inihain ng NASECOR. Gayunman, may proseso raw silang sinusunod sa pag-aaproba ng dagdag singil. Ang aming proseso ay nakasaad sa aming mga alituntunin, ang mga pagdinig ay naging publiko. Ayon naman sa Meralco, 2006 pa nila naihain ng petisyon para sa dagdag singil. More than 5 years na hindi kami nagkakaroon ng aming distribution charge increase. Kaninang hapon, nakipagpulong ang Meralco sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI upang pag-usapan ang mga hinaing nito kaugnay sa dagdag singil. Reklamo kasi ng PCCI kung itutuloy daw ng Meralco ang panibagong itong power rate hike, bilang ang mga negosyante ang tatamaan kundi pati mga manggagawa. Agad daw itong makikita sa loob ng 2 buwan. Hindi lang malaki, ubod ng laki. It will be very substantial. Very, very substantial. Dahil, sir? Because the cost mix of the processor is mainly utilities. 99% of our economy is supported by MSMEs. Is that something that the exporters or industry can afford at this time? I'm definite within the next 60 days, the impact on our food processor and exporters, be it export-oriented or domestic, apektado yan. Nangako naman ng Meralco na tatalakayin ito sa kanilang board meeting. Ayon naman sa PCCI, maaari silang dumulog sa korte kung sakaling di bawi ng ERC ang dagdag singil. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Kabaong nagawa sa papel na uuso ngayon papalapit na ang undas sa Hong Kong. At 15 mga Smurf na dinisenyo ng mga celebrity pinasubasta sa Belgium. Saksiyan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Isang linggo bago mag-undas, eto't nauuso na ang mga kabaong na magugustuhan daw ni Mother Earth, ang mga paper coffin ng Hong Kong. Kaya itong paglagakan ng mga labing may bigat na 180 kilograms. Environment-friendly pa raw yan dahil recycled ang papel na gamit. 15 Smurfs na dinisenyo ng mga personalidad at sikat na pamilya ang ipinasubasta sa Brussels, Belgium. Kabilang na riyan ang Smurfette na ito na gawa ng pamilya Benetton ng Italy. Ang isang ito naman, gawa ng heavyweight lifter na si George Christen. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang cartoon character ang maririnig sa speaking clock service sa mga telepono sa Britanya. Hi, it's Tinkerbell. At the third bell, the time will be 7:34 and 10 seconds. Hi, it's Tinkerbell. At the third bell, the time will be 7:34 and 20 seconds. Pero sa mga nakaalala ng sikat na Disney film, hindi nagsasalita sa pelikula ang sikat na sidekick ni Peter Pan. Bahagi ang kanyang speaking debut para sa paghahanda ng kanyang sariling pelikula. Isang gabing naging kulay pink ang Taj Palace Hotel and Tower. Sa pagpihit ng aktres na si Elizabeth Hurley na magic switch, bumusilak ang mga kulay rosas na ilaw. Simbolo raw ito ng paglaban sa breast cancer sa mundo. Para sa saksi, James Velasquez, nag-uula. Kinalampag ng iba't ibang transport group ang tanggapan ng Shell, Chevron at Petron para puwersahin ang Big Three na magpatupad po ng big-time rollback. Pero hindi tuluyang nakaporma ang mga ralista dahil barikada sa sumalubong sa kanila. Sigaw ng mga jeepney operator, ibaba sa 37 pesos per liter ang presyo ng diesel dahil sa laki ng binagsak ng presyo sa crudo sa world market. Babala naman ng grupo tigil pasada ang kanilang susunod na hakbang kung hindi pakikinggan ang kanilang hinaing. At sa unang araw ng Asia-Europe meeting sa China, pinag-usapan ng mga lider ng 43 bansa ang pagpapalakas ng policy coordination sa pagharap sa global financial crisis. Maliban sa economic crisis, naging sentro rin ng pulong ang problema sa global warming, human rights, energy at food supply. Nakipag-usap naman si Pangulong Arroyo sa mga Prime Minister ng Malaysia, Singapore at Thailand. Sa kanilang meeting ni Malaysian Prime Minister Abdullah Badawi, nangako ang Pangulo na itutuloy muli ang usapang pangkapayapaan sa Mindanao simula Desyembre.
like to have a dialogue with the communities at least once a week. These results of consultations will indicate to us whether, as the President said, we could already decide to resume the peace talks by December. 25 nagagandahang bading ang naglaban-laban sa Amazing Philippines Beauty Pageant 2008. Ano naman kaya ang kanilang mga naging paghahanda para masungkit ang corona? Alamin po sa report ng saksing si Nelson Canla. Makukulay na costumes, sexing pangangatawan. Walang duda, isang beauty title ang pinaglalabanan ng mga kandidata. 25 naggagandahang gay beauties ang naglalaban-laban ngayong gabi para sa titulong Amazing Philippine Beauty 2008. Talagang inabala ang costumes. Ang iba galing pa sa Mindanao. Well, it is very difficult because all my costume came from the Pitan City. Nagjeta rin daw ang ilan para mag-fit sa mga sexing costume nila. First of all, last month pa po nag-start ang screening, September. So, 2 weeks preparation for this. Out and proud ang mga bading, pero hindi daw dapat ganda lang nila ang mapansin. Kaya naman ang kaisipan dapat alisto din para sa Q&A. What is the essence of being a gay person? Being a homosexual, extraordinary, and being respected. That would be all. Because homosexual right now is having discriminated in our society. Ang mananalo kasi ang kakatawan sa Pilipinas sa susunod na buwan sa International Queen Gay Beauty Contest sa Thailand. Ayon sa mga kandidata ng Amazing Beauties Philippines 2008, hindi lang daw panlabas sa kagandahan ng kanilang pinapangalagaan, kundi maging ang kanilang kalooban. Nelson Canlas ang inyong saksi. Para sa karagdagang balita, patuloy ang tumutok sa GMA News and Public Affairs at mag-log on sa www.gmanews.tv kung saan mapapanood ang ilang bahagi ng saksi. Para naman makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, type lang ang GMA News Space On at isend sa 4627.